Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Sa aking pinakaunang parokya, mayroon po akong isang sakristan. I would say, siya po ay mabait. Kapag nag-prepare para sa misa, talagang maayos. Napabarkada lang siya sa hindi magandang mga bata, mga estudyante. Napasama siya sa isang grupo na nagnakaw ng manok na pangsabong at ginawa nilang pulutan. Nung nalaman ko, pinatawag ko siya at tinanong ko, bakit mo nagawa ang ganon? Kailan ka ba nagutom kapag kayong mga sakristan ay nasa kumbento? Kailan ba kayo pinagdamutan ng pagkain kapag nandun kayo sa kumbento? Nung kinausap ko ang kanyang teacher na lektor din namin doon sa simbahan, na ikwento niya na nung elementary daw, yung batang yon, maayos daw ang grades. Nung nag-high school na siya, nagsimula ng mapabarkada, medyo hindi na gumanda ang kanyang grades at nagka-cutting classes at napasama na ang ugali. Nung tinanong ko, nasaan po ang kanyang mga magulang? Yung pala, siya ay nakikitira sa kanyang, ang nagpalaki sa kanya ang kanyang lola dahil ang kanyang nanay, nag-asawa ng iba, iniwanan sila, yung kanyang tatay ay nakakulong. Tamang-tama, nung nandun ako, may kakilala akong jail warden doon sa amin, tinanong ko kung yung tatay nandun pa sa aming provincial jail. Nung nalaman ko na nandoon, kinausap ko siya kung pwedeng bisitahin yung partikular na presong ito. Sabi ko, bibisitahin ng kanyang anak. Pinasamahan ko sa teacher. Nung sinabi ko dun sa bata na bisitahin mo ang tatay mo dun sa jail, matagal na palang hindi mo binibisita at alam ko may galit siya. Sinabi ko dun sa teacher, sabi ko, hayaan mo sila mag-usap na mag-ama. Pero sabi ko, sana sabihin mo dun sa tatay, wag lang niyang kumustahin ang kanyang anak. Ikwento niya ang buhay niya sa loob ng kulungan. Pagkabalik nila sa kumbento, nung makita ko na muli yung bata, sabi ko, kumusta? Anong nangyari? Ang sagot ng bata, ang sagot ng sakristan ko, Father, ayoko pong makulong. Hindi pala maganda ang buhay sa loob ng kulungan. Naalala ko ito dahil ang ating ibanghelyo ngayon, ang paraan ng pagsasabi ni Jesus sa talinghaga sa kanyang mga, although exaggerated siya. Papaano mo matatanggal, sasabihin sa iyong kapatid, na tatanggalin mo ang puwing sa kanyang mata, gayong may troso na nakaharang sa iyong mata. Very exaggerated, pero ang punto ni Jesus, bago mo itama ang mali ng iyong kapwa, tingnan mo muna ang iyong sarili. At kapag nakita mo na ang iyong sarili, nakita mo ang iyong maraming mga kahinaan, at may natutunan ka doon sa mga karanasan mo na hindi maganda, pinagsisihan mo ang iyong kahinaan, that's the only time na ikaw ay magiging mabuting tao na pwedeng makapagsabi sa iyong kapwa na, eto ang nangyari sa akin. That's the only time na pwede mong tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Para kay Jesus, yung mga tao na dumanas na ng maraming pagsubok sa buhay, yung mga tao na nahulog sa pagkakasala at bumangon muli, pinagsisihan ng kasalanan, sila yung mga tao na epektibong hindi lamang siguro mangaral, kundi itama ang mali ng kapwa. Hindi dahil nagmamagaling sila, kundi ang basis nila, ang kanilang sariling kahinaan at ginawa. Ito siguro ang pwede nating tingnan sa ating sarili. Sa dami ng ating mga karanasan, kasama na ang hindi mga magagandang karanasan, sa dami ng ating mga kahinaan sa ating sarili,
Every time na meron tayong nakikitang mali sa iba, minsan, ang ating nakikita is a reflection, sumasalamin sa ating sariling kahinaan at pagkakamali. Sinasalamin minsan ito ang ating napapansin sa ibang mga tao kung ano ang ating ginawa at kahinaan sa ating buhay. Now, para sa atin, pwede nating itama ang mali ng iba. Pero wag sana muna nating kalimutan na tingnan muna ang ating sarili. Kaya nga sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, hanggat hindi mo nakikita ang troso na nasa harapan ng iyong mga mata at natatanggal ito, that's the only time na pwede mong tanggalin ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Kapag nakita mo na ang iyong kahinaan, natutunan mo na ang mga bagay sa mali mong mga ginawa at pinagsisihan mo ang mga bagay na mga ito, pwede mong sabihin sa iyong kapwa, mali ang ginagawa mo dahil ginawa ko rin yan at napasama ako. At napasama ako. Ito siguro ang pwede nating basis lagi every time na itatama natin. Hindi tayo something theoretical na nasa isip lang na hindi, mali ang ginagawa mo. Should always be based sa ating sariling karanasan. Nung ginawa mo ang bagay na iyan, ano ang nangyari sa iyo? Nagdala ba ito sa iyo ng kabutihan? Hindi natin makikita ang ating kamalian kung hindi tayo matututong magpakumbaba, tingnan ang ating sariling kahinaan, at pagsisihan ito. Pagsisihan ito. Yun po siguro ang keyword. Papaano matatanggal ang troso sa ating sa harapan ng ating mga mata? Kapag nakita natin ito na nakakaharang sa ating maayos na pagtingin sa ating kapwa-tao. Kapag ang ating mga kasalanan ang nagiging hadlang upang mas makita pa natin at makilala ng malalim pa ang ating kapwa-tao. Sa loob ng banal na misang ito, hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa mahal na ina. Tulungan niya tayong tingnan sa ating sarili. Ano ba yung ating mga kahinaan sa ating buhay? Ano ba yung ating mga personal na mga kasalanan? Ano yung mga partikular na kasalanan na iyon na hanggang ngayon, paulit-ulit, makailang beses pa nating ikumpisal, paulit-ulit nating ginagawa pa rin ito? At ano yung mga bagay na natutunan natin dito? At ano naman ang ginagawa natin kapag nakita natin ito sa ating kapwa? Mayroon ba tayong lakas ng loob na itama ang kanilang mali? O nananatili na lang tayo sa kahihiyan? Ayoko na lang siyang itama. Nahihiya ako. Ganyan din kasi ako. Nauunahan ba tayo ng takot at ng hiya? O sa pamamagitan ng ating pagiging mahina, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na itama ang mali ng ating kapwa?